Hello mga loves! Kumusta po kayo? Pagpasok ko po pala kaninang tanghali, eto nga po tinatawag po ako ng mga pinsan ko. Magbababay lang daw po sila sa akin mga kalabs. Tapos ay pinatawid na rin po pala ako ni Papa. At pag uwi ko nga po pala kaninang hapon ay dumiretso nga po ako sa kanila dahil hinihiram po nila yung play money na laruan. Gusto daw po kasi nilang maglaro ng pera-pera at magbilang-bilang nga daw po sila. Eto nga po't napasali na rin po ako sa paglalaro nila. Paramihan nga daw po ng pera yung laro namin. Salamat nga po sa Diyos at medyo lumiit na nga po yung mana sa paa ng pinsan ko. At wala na nga din pong nadagdagang mana sa kamay o sa paa niya po. Sana nga po Lord at tuluyan na rin pong gumaling yung pinsan ko. Basta tuloy-tuloy lang po kami sa pagbibigay ng mga pagkain na pwede po sa kanya. Para nga po hindi na po lumala ito pong sakit niya. Hindi lang din po kasi siya yung nahihirapan mga kalabs, kundi pati po si mama niya, si mama, pati po si nanay. Dahil syempre nag-aalala nga din po sila sa kanya. At nakakaawa nga po kapag po may sakit siya dahil sobrang tamlay niya nga po. Pag uwi ko po pala sa bahay ay nadatnan ko na nga pong nagluluto na po si Papa ng ulam namin. Kaya sabi ko po sa kanya ay ako na nga lang po yung magigisa nito. Monggo po pala yung ulam namin ngayong gabi. Kaso nga lang po ito pong monggo na nabili ni Papa ay hindi nga po siya maalsa. 2 baso na nga po ito mga kalabs pero ganito pa rin po yung itsura. Hindi nga po tulad kapag po bumibili kami ni Mama ng monggo ay sobrang maalsa. Siguro nga po ay hindi po pare-parehas yung monggo, ano po mga kalabs. Talbos at malunggay po pala yung isasahog namin dito. Si Papa na lang po pala yung nagtuloy sa pagigisa nito mga kalabs. Kapag si Papa nga po yung nagigisa mga kalabs ay pinipitpit niya nga po ng mabuti yung kamatis. Maglalagay din po pala si Papa dito ng bagoong. Mas masarap pa rin po kasi ang bagoong kaysa po sa patis. Mas malasa nga po ang monggo kapag po bagoong. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko nga din po yung luto ni Papa sa monggo. At eto na nga po yung itsura ng nagisa niya mga kalabs. Isasalin na nga po ito ni Papa sa pressure cooker. Dahil sa pressure cooker na lang daw po niya itutuloy yung pagluluto ng gulay. Naglagay lang po pala si Papa ng monggo sa kawali para po masama yung naiwan sa kawali kapag po maggisa. Nilagay na rin po pala ni Papa yung talbos ng kamote. Pagkatapos ay sinunod niya na nga pong nilagay ito pong malunggay. At bago po pala timplahan ni Papa ito pong monggo mga kalabs ay nagtabi na nga po siya para po sa pinsan ko. Bawal po kasi sa kanyang maalat. At eto nga po halo-halo na lang po ito ni Papa. Saglit na nga lang po itong maluluto mga kalabs dahil saglit lang din naman pong maluto yung mga dahon. Eto na nga po't inabangan na po namin si Papa na matapos siya sa ginagawa niya para nga po matikman na namin yung monggo. Sa totoo nga lang ay namimiss na nga din po namin yung luto ni Papa. Naglagay na nga lang din po pala ako sa kutsara para po matikman na. Hay mga kalabs, ang sarap po talaga ng luto ni Papa. Eto nga din po yung namimiss ni Mama kay Papa, yung nagluluto po siya ng ulam kapag po day off niya. Maski nga po si Kuya ay hindi na nga din po nakapaghintay sa pagtikim. At 2 beses pa nga po siyang tumikim mga kalabs. Ihahanda ko na nga lang din po yung lamesa para po makakain na kami. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.